Hello, hello, Kitty Philippines, mabuhay. Good morning, good evening, good afternoon, ladies and gentlemen of the universes and the Andromedas and the galaxies. Welcome, welcome sa aking mga anak. Today is what? A Wednesday? Is it a Wednesday or Tuesday? A Wednesday, okay. Welcome to our Wednesday edition of Bardagulan sa kahapon nga nun. Okay, bago ako magkaroon sa akong nga conference call, sa Zoom meeting, sa mga producers and band and Attorney Torion, malive ako anay kahit isa ka oras. Para ma-address natin ang pag-explain ni Madam Nova Villa Aling Ason. Aling Ason Frances ng Davao event producer ng Odiba. Hey, what did I tell you? What did I tell you? Share the live, share the live. Okay, come here. Okay. You're big boy now. Come here. Come here. Okay, come mommy. Come mommy. Kapangslot sa inyo. Sa isa lang ka mo kadloging grumpok. Cooper! Cooper! Share the live guys. So i-address natin ngayon kung ano ang mga salita ni Aling Ason Nova Villa. Hey! Okay. You want the AC? You want the AC? Okay, just do not go to my room. Just the door. Okay. Apple hi, Lani hello. Ang aton dira nga Gcash, palihog, pa-stars anay, kay matimalus kita. Okay? Tayo ay magtitimalos sa mga paratang sa pananakit at sasagutin natin ang sinasabi ni Aling Ason Nova Villa na si Frances. Okay. Mas lalong hindi po kita kilala, mother. 58 years old. Mas lalong hindi po kita kilala. Kasi ako po sikat. Imposible naman nga hindi mo ko kilala. Sus, huwag ka magsinungaling. Sa Luzon, sa Mindanao, tsaka sa Visayas, kilala si Bugres. Kung hindi mo ko kilala, tiba ka nagaling. Cooper! Cooper! Ay, grabe ito si Cooper. Cooper! Renzo! Teen Bros High. Ang duwayar, alagit sa sagwa, gastedi. Siya nagsulod gito isa yan. Si Cooper. Nga satanista. Okay. Naintindihan ko, and this is exclusively, the first 30 minutes is exclusively for Aling Ason Nova Villa ng Home Along the Riles. Dapat kasi po kinakausap niyo muna si Mang Kevin. Pagdating sa mga ganitong bagay, kung paano po kayo mag-handle ng mga shows, Aling Ason. Kamukha niyo po si Nova Villa. Sana wag niyo po itong mamasamain. Mas lalo, ang aga pa mangkot lagi sa kono, ang time diri Mary Jane. Nagay kagaya pa mangkot sa mga oras ko. Di anong labot mo sa oras ko, mano ka? Papansin kay mo ya. Hay ka lang da bala. Kung makita ta ka, mahay ko. Tugay-tugay ka pamangkot sa oras. Bakal karilo. Natawa sa Google. Nagay mo ko pamangkot. Share the live guys. Okay, i-address na itong isa-isa ha. Let us address this topic one by one. Okay. Itatry ko nga isalot ang iya ka Toyota lanang branch para sa aking idol na si Thailand girl. But kung hindi ko ma-insert kasi may meeting kami ni na attorney in the next hour. So, ito lang muna ang kay Aling Ason. Share the live.
Damo sang istorya. Ano oras daloy. Ana ni sa gani admin iblaka ni sang kaplog ni. Mahilo ka lang kamo da bala. Pagkatapos ang hilo nyo dayon babay. Managay kagita sa kunan oras gagaga ka karon na. Okay, first of all, kagagali since Aling Aso Novavilla Frances, since you made an analogy that this relationship that you had with a band is somehow compared to a relationship of a boyfriend and girlfriend. That when everything is finished, you take everything, you take away what you gave them or what did you lend them. You delete them from everything so that you could move on. In my own opinion, it is a rather... Hi, Linlin, thank you so much, 1,000 stars. Dali lang gid ha, karon lang ko mga greet. For me, it is a rather childish act of a woman your age. At the age of 58, you should have known better. And you should have read the ways and the characters of these boys. I call them boys because they are still immature. They're childish, 24, 22, 21 years old. They're still boys. So, ilagay natin pa isa-isa ang iyong analogy na ito ay parang hindi ako galit sa inyo. If you think you are hurt because hindi po kayo pinansin, yun pala ang pinanggagalingan, ang hugot ng inyong sama ng loob or ang galit nyo at kung bakit kinuwanan nyo sila ng pinahiramong kotse. Now, naintindihan ko na ikaw pala ay isang very sensitive woman. So parang ikaw ay isang teenager na hindi ka pinansin ni crush. Dahil ang analogy mo ay isang relasyon, you compared your friendship or your relationship with a band katulad ng isang relasyon na mag-boyfriend. Okay, so dyan tayo mag-start. Alam mo rin, bago mo pasukin ang relasyon mo sa bandang yan, sila ay nanggaling sa isang abusadong relasyon. Correct? Sila ay nanggaling sa isang matrona 50 times their age, 100 times their age. Okay? Nanggaling sila sa isang magnanakaw, sinungaling, namihasa. Ginawa silang puppet, ginawa silang mga gago, ginago at binalasubas ang kanilang pagkatao. Kinuha ang kanilang pera, ninakaw ang 29 million, galing sila sa isang pukpuk. Sabog na sabog ang puso nila sa isang relasyon kung saan ang kanilang naging manager ay ginawa silang mga aso. Jump and then they would ask how high. Ito ang pinanggalingan nila. Ang mga, I don't know, baka katrupa mo rin siya kasi hindi nga kita kilala. I don't know you and I don't give a shit. Who the fuck are you? Okay? Huwag mong sabihin niya hindi pang kamayabang. Mayabang ka. Kaya ang taong hindi mayabang, wala sang 31,000 followers at nagfo-flaunt ka ng iyong Christmas village sa isa mong bahay. Walang tao na hindi mayabang na nagasuot sa kanyang kadenang bulaklak sa kanyang leeg na mga around 100 grams ang kwintas. Walang hindi mayabang na nagsusuot ng kanyang 4-carat, maybe it was a 4-carat princess cut diamond at nakasuot sang LV na t-shirt. Hindi ganun po ang hindi mayabang. Ang hindi mayabang ay katulad ni Mark Zuckerberg na ang t-shirt niya isang kulay lang, gray lang, minsan dark, minsan light. Ang mga hindi mayaman katulad kay Elon Musk tsaka kay Bill Gates, wala kang makikita sa kanila na pangalan ng mga brands. Yun ang mga filthy rich na mga tao. So before I'm going to tackle about hypocrisy, dito muna tayo sa relasyon, okay? Una sa lahat, matanda na po kayo. Kayo po ay bilang isang ina na rin nila or pagpalagay na lang natin bilang isang lola. Wag na lang lola, pero I actually was surprised when you said that you are 57 or 58. You are still confused about the age that you have right now. Miss Frances Aling Ason. Dapat siguro pinapatawag nyo si Mang Kevin para maintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Now, everything sprouted because of the so-called hurt, because hindi kayo pinansin ng banda. Ang mga inyong mga requests ay parang hindi na ibigay sa inyo. Actually, walang may nagsumbong sa akin sa banda. Ang nagsumbong sa akin isang producer. Dahil mangiyak-ngiyak ang banda kanina nung walang pasabi, walang abiso, walang notice, walang lahat, noong
pinahiya mo sila na kinuha mo yung kanilang pinahiram mong sasakyan. Wala namang umaangkin nun, Ma'am Nova Villa. Sherlyn, oo, parokya ni Edgar to. Ang gindala ko sa Boracay. I was just 22 years old. Did you watch it? Were you there in Boracay? Okay, that was parokya ni Edgar. Ngayon, pastarinyo ko. Exactly. The idea is to get rich, not to look rich. Tama ikaw, Lusyutan. Pero pachikasan nyo muna ako nakapin dyan para naman may inspiration ako na bigyan linaw din natin ang mga nangyayari sa ngayon. Okay? Miss Frances Alingason, I know where you're coming from, that you got hurt and that you mean business, blah, 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 blah. Na kinancel mo kay Attorney Torion and you asked his permission to go live. I didn't bash you at all. It was not bashing. Kasi kung binash kita, ma'am, siguro ngayon nasa Tagum Hospital ka na or nasa Davao General Hospital ka na, inaatake ka na sa puso. Baka ngayon sinasabihan mo na ang dalawang demonyong bakla na nagasulsul sa'yo, nahanapan ka na nila ng bagong heart. Kasi nilapastangan ko na ang iyong pagkatao. First and foremost, aatakin ko ang iyong physical attributes. Magaling ako dyan. Dyan ako expert. Kilala ako sa pagiging masahol ang bibig sa mga taong itsyosera na mga palaka. Hindi po kita binash. Dahil nakita ko na ikaw ay matanda na at nakita ko rin ang mga isprikitik mo sa online. Kahit na masakit ang ulo ko ngayon, sabi ko okay na lang, bigyan linaw ko ito para ma-explain ko sa inyo. It was not my intention to bash. It was actually an objective criticism toward an old lady like you who's supposed to, I don't know, maybe give commands to people in the marketing department of your production company that does not even have shit of a followers online. So let me be more blunter than I was today because I was a little considerate about you. Ikaw po ay isang matanda na mahal mo kuno ang mga banda. Ang sabi mo, ikaw ay mabait at ikaw bahay lamang, grocery, at nagapabuang-buang ka lang sa iyong social media. Apparently, that is not the case. You are posting everything that you possess in this world. You've been posting everything that you've given to the family of Elias like they are a piece of shit. Maybe your intention was to get the sympathy of people that you are their nanay-nanay. You are someone who really supported them, and we are thankful for that as a fan and as the whole loyalist of Elias Band. And I would like to take this opportunity as well, like you said, that is going to be the first and the last live that you are going to do. I bet your ass that is not going to be the last time. Because again, I saw how you are affected with the things that I said and with the facial expression that you showed on Facebook. I now could see the weakness that you have in your entire beautiful body. Now, kung kayo ay nasaktan na hindi kayo pinansin ng inyong crush, kasi relasyon nga ang pag-compare nyo sa inyong friendship kay Elias, hindi pala anak ang iyong turing sa kanya. Akala pa naman po ng lahat, Aling Ason, anak ang iyong turing sa banda dahil yun ang tawag mo sa kanila, anak, di po ba? Tapos in return, tinatawag kanilang nanay o mama. Hindi pala ganun ang inyong relasyon. Kinumpare mo ang inyong relasyon sa isang magkasintahan. Katulad din kay Beverly na akala niya sila ni Elias. Hindi naman pala sila ni Elias, kinantut lamang siya. Okay. Now, kung ako ang tatanungin, anak gidya ang tingin ko sa kanila dahil magkasing edad lang si Elias at ang aking pangalawang anak na si Renzo. Walang kapalit, wala akong binigay na regalo, wala akong binigay na anything materialistic, nothing. Ang binibigay ko dito sa kanila ay ang aking pagmamahal at loyalty at yun ay dahil inapi-api si Abigail at nakuha rin nila ang aking simpatya. So kahit sino pang Poncio Pilato, kahit ano pa ka damol, kung ano pa ka stick ang ginasuot yung mga kulintas to show off to the world that hey,
Look at me. I have a 4-carat princess cut diamond and at sinusuot ko ang kabilya ng aking mga kabayo. Ganun po kayo, ma'am. Kahit ano yung pang sabihin na kayo ay hindi hambog, hambog po kayo. At okay lang yan. Kasi meron naman kayo, if you have it, flaunt it. Ganon ang mga rason ng mga tao para mapacify ang kanilang mga karakter at ang kanilang mga sarili. Shut up! What the fuck? I told you not to ring the door. I told you to call. Hold on. What are you order? Wala pa ba yan ito? Ariyo. Kung wala sa ano, gamitan ang card. Dali lang. Nagsuk-suk-suk-suk kasang tanan mo nga kabilya. Kulang na lang ang tanan mo. Nag-awas ang imo abdo. Lumabas ang lahat mo nga mga abdo. Nag-yellowish ka kanina sa iyong life. So do not tell us this passe that you're saying na hindi ka hambog. Hambog po kayo. Okay lang yan kasi may papahambog ka naman. But if you really consider them or you've been considering yourself as a second mother to the band, somebody that they run to in case of emergency, somebody that would help them out when it comes to funds or whatever, you should have not tackled something personal. Because those things, if only you meant business, then you would have stayed in the business level only. Okay na. You have just maintained your proper decorum as a mother na tinatawag nilang mama, and you should have not compared your mother and son relationship as to boyfriend and girlfriend, because girlfriends all the time, when they are dumped by their boyfriends, they are bitter, nagiging Luz Valdez sila. Pero ang isang ina, iwanan man ng anak, lapastanganin man tayo ng mga anak natin, mamahalin pa rin sila natin. Di po ba ganun yun? Kasi ganun ako eh. Ganun ako sa mga anak ko at sa mga anak-anakan ko. Sinasaktan nila ako minsan na hindi naman nila intensyon. Yan po ay iniiyak ko na lamang. Pero dahil kinumpare mo sa isang relasyon, parang isang girlfriend ikaw na nagselos. Selos na selos. At ikaw ay, you acted like a jealous girlfriend and you acted like a bitter girlfriend. Ganun po. Opinion ko to, ma'am, ha? Hindi to bashing. There is a thin red line between opinion and bashing. Hindi kita binabash. Ito po ay facts lamang at sinasagot ko lang ang inyong mga pinagsasabi kanina. Okay. So, you are blaming Ryan, the road manager, because hindi kayo pinapansin. Ma'am, sikat na sikat sila, Aling-ason. Sila ngayon, one and only phenomenal stars. One and only reggae band na walang pahinga ang kanilang tugtog araw-araw. Sila ay pagod. So you do not expect these people to answer you most of the time because they sleep. They sleep, they rest, especially kung lagari ang kanilang alis. Kung lagari ang kanilang mga shows. Okay? Dapat, dahil alam mo ang contact number ni Abby, ang contact number ni Elias, dapat si Abby ang tinawagan mo. Because right now, her and Elias is the one who's running the show. Silang dalawa ang nagdidesisyon sa kanilang banda. It's because it's their band. Ang pagkakaalam ko, when you asked September 8 for a video of Elias to welcome or to ask people to watch the show, the next day ka binigyan ni Ryan ng video ni Elias. I have messages here and I have proofs that he explained things to me so I could properly defend them. So bakit the next day kanila nabigyan ng hinihingi mo? Dahil nagtatrabaho po sila. Dahil hindi naman sila mayaman na katulad mo. Sila ay nagtatrabaho, sila ay natutulog at ang kanilang tulog ay minsan hindi pa 8 hours. Hello, Mami Min. Bilang isang ina, ang ating nararamdaman na pagmamahal sa ating anak, blended yan with understanding. Hindi ka dapat nagagalit ng ganun-ganun at dapat lalong-lalo na huwag mong ipahiya ang iyong mga anak.
kung ang pagmamahal mo at ang loyalty mo sa bandang ito ay pareho sa amin na mga kauhahay ng Team Ilyas, hindi dapat natin sila pinapahiya. At ang mga bagay na tinulong mo sa kanila na mga 1 million, mga 1.5 million, hindi mo na dapat ikinanta yun. Dahil yun ay kusa nyo naman. Hindi kayo pinilit, hindi kayo ninakawan, nobody put a gun on your temple. A mother's love does not embarrass the people that they care about. Because at the end of the day, whatever you say, whatever you spew from your mouth, it is going to be used against you. In so many ways. Ngayon, mahinahon pa po ako. Ngayon, you did not put it in the equation that you taking the van from them who would supposedly bring them to the airport to do some legal things for their Australia trip would hamper their travel, and that thing is going to somehow come out in the open, and it's going to reach the defenders of the ban. You did not think things through. I thank you so much, God Nathan. Ay, babab. You did not think this through, that whatever shit that comes out of your mouth, or whatever character, demeanor that you showed to the band, sa kaganitong kasikatan nila, hindi mo nalagay sa equation. You did not calculate it, that somehow it is going to, the birds and the grass is going to bring the news to their defenders. So kung kayo po, aling-ason, nasaktan kayo dahil hindi kayo pinansin, yun lang, hindi kayo pinansin, nasaktan kayo, ma'am. Dahil hindi na kayo kilala, bumababa sila sa inyong van, hindi ka nila pinapansin. Natanong niyo ba sa sarili niyo kung ano kaya ang rason? Kung bakit hindi ka napansin, kung totoo man yan na hindi ka napansin. Ano kaya ang mga bagay-bagay na iniiwasan nila, or baka merong something na nangyari between the sun, the sand and the sun and the desert. Ano kaya ang nangyari? Bakit umiwa sila sa inyo? Baka nagkaroon na kayo ng ugali na hindi nila nagustuhan, but they are just too chicken out to tell you na masyado na kayong demanding. Baka ang mga salita nyo sa kanila, ang dating para silang mga patay gutom. Hindi natin alam, because that is your story, na kayo ay aping-api. But if we are going to analyze the situation, sino sila para hindi ka pansinin? Ikaw pala ang nagbigay ng 1 million tsaka 1.5 na ban. Doon sa Supreme Court. Ikaw pala ang nagbigay. So kung hindi ka mayaman at anak ang turing mo sa kanila, you should have not washed the dirty linens in the public. Hindi mo dapat aim na ipahiya or something. Ako naman ang ako naman ang nagsalita against you, hindi naman sila. So you argue with me. You bash me back. Challenge me. Bakit mo sila dinamay? I am not a part of the band. I am a producer like you, and I have been defending them for the past I don't know how many months already. So kung agrabyado ka at affected ka sa mga salita na sinabi ko against you, dapat ako. Bakit sila? Hindi sila nagsumbong sa akin. Ang nagsumbong sa akin ang isa ka producer. Nung tinanong sila na bakit kayo nag-aantay ng rent a car or something, sinabi nila kasi binawi mo without notice ang kanilang sasaktan. Kung nasaktan ka na hindi ka pinansin ng banda, nasaktan din kami. Nanilipastangan at kinuwanan mo at hindi mo pinakain ng almusal ang aming idol. You should have thought this thoroughly, that kaming mga fans club nila, mali man na sila o hindi, ang loyalty namin sa kanila yan. At lalabas ang balita at kami ay magsasalita. Correct? And as a person like you who's also littering in social media, you should have known better that one way or another, people are going to attack you if you disrespected or if in any way aggravated the band that they love. Hindi kayo private person, ma'am. Aling-ason. Hindi ka private person. You have 31,000 followers on your page and you flaunt everything that you possess.
day and night. At huwag ka nagiging ipokrita na sasabihin mo na ikaw ay mabait. Nagpahiram kasi nila ng pera because you expected something in return. And that is for you to put orders or to say orders or to demand for attention, for demand for this and that. Dapat may logistics kayong proper. They are accommodating. Ako, may mga pagkakataon na hindi rin ako nasasagot agad-agad. Pero hindi ako nagwawala. Hindi ako nagwawala na parang girlfriend na ini-ignore. Hindi sumasama ang loob ko na parang akong isang kirida na hindi pinuntahan ng aking kabit. Hindi ako nagwawala na katulad mo na kailangan mo sa edad mong yan na 58 years old. It is a shame that you have to actually put that online in order for you to rebut a vlogger na Ilongga na hindi mo kilala. Hindi rin kita kilala. But I do not have to know you. I do not have to deeply know you to tell what kind of characters you have. Only just by looking at the facade of a woman that you are, I could tell you have an air. You are boastful. You're proud. And it's okay. Kasi according sa iyo, binuhos ng Panginoon ang lahat ng mga blessings sa iyo. Sana nga lang hindi ka drug lord sa yamang mong yan. Sana. Hindi, wala ka sa mga illegal or whatsoever kasi hindi nga kita kilala. So lahat ng ito nga sinasabi ko sa iyo ay mga aligasyon. Pero kung gusto mo talaga na ang nakikita ko sa personalidad mo, kung ano ang iyong mukha, pwede ko naman yung gamitin against you. Pero sa pagkakataong yan, ay baka naman kayo ay mamatay sa heart attack kasi magaling ako mag-describe. So wag nyo na lang pangarapin na ang aking i-describe sa inyo is your facade. When you said that dapat magdahan-dahan tayo sa pagbash or pagsabi ng ating mga opinion about sa mga tao, well, maybe you should tell that to yourself. Maybe you should lecture yourself about the things that you try to preach. When you preach, you have to do it. First of all, the transactions of 1 million and 1.5 million was between you and Ryan and Elias and Abigail. The 1.5 million ban that you voluntarily what you call this, agreed to extend help to them is between you and them. Hindi naman nagsalita na masama sa iyong banda. I am not part of the ban. I am just a fan who is very supportive and loyal to them, a defender, so to speak. So dapat ang binigyan linaw mo yung kung ano lang ang sinabi ko. Hindi mo na dapat pinagkalandakan na ikaw ay nagbigay ng 2.5 million sa kanila. Ano ang tawag mo doon? Humility? Ano ang tawag mo doon? Ikaw ay isang tao na hindi ka nagsasalita sa mga bagay-bagay na binibigay mo. Maisip ka? Ganun ka. Mahirap kang kaibiganin. Mahirap kang imami-mami. Mahirap kang kuning supporter kasi lahat nga mga baho, nga mga utang, lahat nga tulong, walang pagmamahal sa iyo. Everything is a trade-off. Ang taong totoong nagmamahal, hindi mo sinusumbat kung magkaano ang pinautang mo. Imagine, 25 years old na si Ryan, sumbatan mo, kilala mo kung nag-utang ka sa 1 million. Ang tawag doon yabang. Kaya ang tao na hindi mayabang at ang tao nga totoo nga mayaman, hindi mo imamain ang 1 million, ikaw mismo ang magsabi sa kanya, front, face to face. Ang utang mo, hoy patayo Ryan, bayadan mo ko, ganun. Ang mature na tao, or maybe you could have done it in a very professional manner. Kasi wala naman kami doon nung nag-utang si Ryan sa iyo, bakit kailangan namin malaman? So when you say professionalism, when you say that be careful how you bash people, you just bash them. You bash them to the highest level by exposing the things that should have stayed between you and them. Wala sila nag-bash sa iyo Ikaw ang nag-bash sa kanila. Ikaw ang nagsabi ng mga utangay nyo na wala naman kaming pakialam. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, Aling Asun, dapat kumonsulta ka kay Mang Kevin kung ano ang dapat ang proper manner ng isang 58 years old na mag-senior citizen na. Mali, Aling Asun. Dapat nilalagay nyo sa lugar ang galit nyo. At dapat hindi ka nag-act up ng ganito, ang tanda mo na. Ang mga ganitong drama, mga Beverly, itong drama, yung mga it's time to speak up, chururut, bahay ka lang at grocery, di ba? Ba't ka napunta sa Facebook? Bahay lang ako, grocery. Kilala mo ba ako sa pinapakita mo ngayon? Nagpapakilala ka kung sino ka? It doesn't take rocket science to actually see who the fuck you are.
Kulang na lang suotin mo lahat ng mga perdibli sa bahay nyo. Kag isuot mo ang lahat ng mga kuruna sa ni Santo Inchiro, kag magsuot ka sang gown. Nag-t-shirt ka pa, dapat kanina nag-gown ka para perfect ang costume. Huwag mo kaming chinacharito sulis na ikaw ay very private person. You're not a private person. Your Facebook is open. Your Facebook is open and you have a lot of followers, so you're not private. And no one told you, ang dalawang bading nga mga hudas, nga sila to ang nagapakwan sa iyo, nagatutututututututot sila ang mga demonya sa yung tenga. They should have told you that it is not worth it for you to come out in the open and spew shit. Dahil the things that you are preaching about bashing is actually something that you actually do yourself. Correct, this is Matt Zander. They didn't. Ano naman? Ang inyong nga stars wala galakat? Lain nyo ka na stars diyo? Dagdagan nyo muna ang stars ko, Bilatsing Iloy, nakakahiya ang stars. Anong hindi binash man? Kamangu man sang teorya mo yung hindi binash. Binash gid eh! Walang sinabi ang banda laban sa iyo. It was in my own prerogative. Affected na affected ka sa sinabi ko, it's because I said the truth. I say the truth. Apektado ka na trigger ka sa sinabi ko, kaya you needed to come out in the open na magsalita ka dyan sa Facebook against them. Wala silang kasalanan sa iyo. Ayaw nga nila malaman ayaw nga nila nalaman nga kinuwanan sila sa sasakyan kasi alam nila magrumentado ako. Ang nagsabi sa akin ang kanilang isang producer na may mami din nila. Ayaw din ni Ila si paalam sa akin kasi alam niya magwawala ako. Pero sa ginawa mong ito na dapat ako lang eh. You should have just take it on me. Because pwede tayo, we could argue about it. Walang problema hanggang magdamagan tayong dalawa dito na magplastar tayo sa ating sa ating plataforma. But what you did, you were never a mother to them. It was always a trade-off. Ang gusto mo mangyari, lahat na gusto mo, dapat ibigay agad-agad. Lahat na request mo, dapat ikaw priority. Dapat ikaw ang inuuna, pareho kayong dalawa ni Batibot na kanilang mami-mami din. Na dapat pag nagsalita kayong ganito, dahil binigyan mo sila ng mga e-bike, binigyan mo ng laruan ang anak ni Elias, binigyan mo sila ng 1 million and everything, love should be with no conditions. Tinatawag nga yung highest form of love eh. Tinatawag nga yung pagmamahal ng isang ina is the highest form of love. Kasi hindi tayo nag-aantay ng kapalit. Na mamaos na ako, akala mo ba? Nagtanong sa akin ang banda, may strip sales ka dama? Wala naman. Akala mo ba tinanong nila ako, okay pa dyan ang busis mo? Wala. Kung minsan may meron silang sinasabi sa akin tungkol din sa mga produce, or may mga there were times before nga nagpa-thank you sila sa akin sa walang sawa kung pagsuporta sa kanila, but it's not every day. Pag narinig nilang namamaos ko, hindi naman sila ga-message sa akin, ma, sino naman ang chinupa mo ba kagabi si Daddy Bugs kaya ka namamaos? Or masalamat sa kaninang live mo, no. Minsan kami nag-uusap, ito na lang na parang frequent, dahil nga meron kaming projects, may Iloilo, may kami, Western Visayas, meron kaming Dubai, meron kaming Pampanga. Kaya, naging frequent ang aking communication sa kanila. Hindi ko dinadamdam ang mga isang araw na hindi ako ma-answer hindi ako ma-answer ni Ryan. But when he gets the chance, he answers me. Because I know how it is when you are very busy. You know what I mean? So, naintindihan ko kung bakit sumama ang loob mo. Naintindihan ko na ikaw tao lamang na dahil hindi ka napansin or hindi ka pinansin, that push you to cancel 4 more gigs na dapat kikitain pa ng mga batang ito who are just starting na mabawi ang 29 million na ninakaw ni Beverly sa kanila, alingason. Hindi ka pinagsabihan ni Mang Kevin na dapat hindi ganito ang ugali ng isang nagpapatawag na nanay o mama. Hindi ganito dapat ang ugali ng taong hindi hambog. Ang taong hindi hambog, hindi mo bilangin kung ilang milyones ang binigay mo sa kanila. Dapat na lang
Dahil hindi naman ang banda ang nagsalita sa'yo, ako naman eh. Dapat ang sinabi mo sa akin, uy, bugres, wala kang alam kung ano ang tinulong ko sa kanila. Tapos ang istorya, sagutin naman kita. O sige, ipaalam mo sa akin ano bang itinulong mo. Ganon. Ganon yun ang bardagulan, me. With all due respect, ha? I wasn't bashing you. I was stating a fact. But because the truth hurts, you were triggered, ganon ang effect ko sa iyo. You actually just showed me and proved me that I'm right. Kasi kung hindi ako tama, hindi ka sana nag-live. And you just shrug it off. You did not have to explain kasi hindi mo naman ako kilala. This is my job. To question and to challenge people like you. So dahil na-trigger ka, at dahil na-realize mo, or maybe you think or you thought that you needed to explain it to me, though hindi mo sinabing pangalan ko, pro vlogger na Ilonggay, ako lang naman nagbugre sa'yo kaninang umaga. Yun ang effect ko sa'yo. It affected you. And it actually pushed you to explain yourself. Ang taong hindi hambog, hindi na dapat nag-explain kasi hindi mo naman kailangan pangkandarakan kung magkano ang binigay mo. But because of your pride, and because of the sulsul, ang mga tao sa paligid mo, it made you do something that, I don't know, maybe somehow you're gonna regret it. I don't know. Pero walang kasalanan sa iyong bandami. Hindi lang nila naibigay ang bagay na gusto mo, ang bagay na hiningi mo sa kanila. Because they're humans. Not all the time they could accommodate all of us. They have 7.1 million followers. And ang buhay nila para silang life in a fast lane. Para silang mushroom. Maya-maya dito, sila doon naman sa kabila. Imagine niyo mo lang ngayon, from Davao, they went to Manila. To Manila, they went to Katiklan. Yun ang buhay nila. You expect them to answer you? Ang utang sa iyo ni Ryan na 1 million, babayaran niya yan, hindi ka naman tinatakbuhan. Hindi mo naman kailangan sabihin sa amin kasi wala naman kami pakialam, baka nangangailangan, kawawa naman si Ryan. Ahay na, pag-ipunan mo na, hayaan mo. Hayaan mo pag ako nagkapera, I feel sorry for Ryan. He just graduated and he just passed the board. Ryan is a nice guy. May mga shortcomings siya na hindi niya nasasagot. I could tell you guys na talagang may communications problem sa banda. It's because they just came from a bad relationship. They just came from a bad management. Kumbaga, nangangapa pa sila. They need our guidance. Katulad sa Tinalingason. Tayo, na nakakatanda sa kanila, tayo ni Odessa, tayo ni Cindy, tayo ni Kate. Kailangan tayo nila to guide them, not to embarrass them. Kung totoo talaga ang iyong pagmamahal sa kanila. Hayaan mo, Alingason, Frances, pinangkamutan ina siya ni Ryan nga mabalik ang imo isa ka milyon. Wala man sa kapalagyo. Huwag mo na lang siyang pinapahiya. Kasi hindi naman buhay ang kanyang inutang. Nak, pag ako nanalo sa loto, nak, ako magbabayad ng 1 million. Kasi hindi mo deserve na pinapahiya ka ni Asun. What you're doing right now, hindi ka isang nanay. Sa totoo lang. You think ganun kasahol ang ugali ni Ryan para ipahiya mo siya sa inutang sa'yo? Na maybe you save a life that time when he needed your help. You know what I mean? Hindi naman inutang ni Ryan sa iyo yun para ishabu. There was an emergency and thank God you were there to help him. Ang masama lang sa mga matrona nga katulad ni sang mga bilatsing Iloy, sa lahat ng oo sa kanila ng banda sa 100 times na umuo, bumigay, nagbigay, prioritize kayo. Ang papangit nyo naman na mga muka kayong palaka. Now, ito ang bashing. Ang pangit mo na, itsusira ka pa. Lumba-lumba ka na, itsusira ka pa. Bakit kailangan mong ulit-ulitin ang 1 million? Kung ako lang ngayon may 1 million, nak, Ryan, ako magbabayad sa kanya para tapos. Ryan doesn't deserve this. He barely sleeps. Pinaninindigan ko talaga na ako
Nanay-nanayan ako ng banda, kaya nasasaktan ako sa ginagawa mo sa kanila. Panlalait. Sa panunumbat mo sa kanila. Nasasaktan ako dahil hindi sila makapagsalita. They won't. Even Elias told me, Ma, please, huwag mo na lang tirahin si Frances kasi malaki ang tulong sa amin. Please, Ma. Sabi ni Ryan sa akin kaninang umaga, okay na lang yun, Ma. Miscommunications lang. Ang bait ng mga bata. Sige na, i-delete ko ang aking live. Sabi ko sa kanila, huwag kasi ako pinapahiblan. Ayaw ko nagsisunungaling. Nagawan-gawan kayo ng story na may sakit ka, hindi naman totoo. Oo po. Huwag na lang, Ma. Pasensya na lang. Doon ko nakita ang, grabe mga batang ito. Kahit sila ay ininsulto na, sila ay binugris na, sila ay binilagay na sa alanganin, someone is trying to jeopardize their career. Ayaw magsalita. Hindi gid sila. Sabi ko, ayan nag-live na siya. Ayaw. So ako, hindi wala sila sa power over me to tell me na to talk. Ang hiningi lang nila sa akin kung maaari, Ma, wag na lang. Hindi mo na lang siya tirahin. And I feel like, ang bait ng mga batang ito. Pero ikaw, paulit-ulit ka sa 1 million, 1 million. Akala ko ba mayaman ka? Bakit hindi na natapos-tapos ang 1 million mo? Anong gusto mo kay Ryan? Lumuhod? 1 million lang hindi na sa 100 million. Hayaan mo, damihan ko pang pag-produce ng kanilang pag-produce ng kanilang show. Para maamat-amatan ka, isuli niya sa'yo ng buo yan. Daw mapatay ka sa 1 milyon, pahiyaon mo ang isa. Best friend na sa nila since they were kids. Ako kanina ang nagbardagulan sa'yo. Ako nagbuguri sa'yo, hindi sila. Sila ang nagsabi sa akin, wag na, Ma, please. Ayaw nga naming ipaalam sa'yo kasi magrarayot ka. Kaya gindelete kong live ko. Tapos ito ka, hindi ka pa nagsastop. Bumili ka dyan ng tiramisu. Lagyan mo sang mayonnaise, tsaka bubuis ang fresh milk. Masarap yan siya para makaroon ka sang endorphins. Ang mga panlalait mo, sobra-sobra ka na. Hindi naman ka tinakbuhan, in-scam ka ba? Kaluluoy lang pirmi ang banda sila, may kawata ni Beverly. May nakawa ni Beverly. 29 million. May bawian, putang inasang sasakyan sa banda, ang banda. 3 kasasakyan, binawi sa kanila. Wala kang narinig. Wala tayong narinig. Hindi nagdrama. Walang ginawa ang banda, tahimik lang. Iniinda ang sakit. Tangina nyo. Gamit na gamit nyo ang banda. Gamit na gamit nyo sa kalandian nyo. Gamit na gamit nyo sa kanyong pride. Gamit na gamit nyo putang ina sa mga post nyo. Tapos hindi kayo mapagbigyan sa isang bagay. Shit na sila. They are just trying to make ends meet. Binuo ang banda na magkakaibigan. They did not expect this fame. Ano ang sabi ni Elias? Bakit nagpamahal sila ng talent fee? Kasi hindi naman kami forever sikat. Na-touch ako. Totoo. Kaya nagpamahal kami ng aming talent fee. Dahil hindi naman kami sikat forever, Ma. Sabi. At ito'y para na rin sa future namin na pag hindi na kami sikat, meron kami. Totoo. Kaya itong tinatawag na strike while the iron is hot, akong nasasaktan sa walang sawang pagbubumba nyo sa kanila. Bigay kayo ng regalo, bigay kayo ng mga ganito. Tapos ga-expect kayo na every step of the way, lahat na nahingi nyo sa kanila, mauo sila. Hindi sa lahat ng oras, mauo sila. Ang kanilang no, minsan tahimik na lang, hindi na sila gasalita.
Because they could not refuse you. You made that bed so you sleep on it. You expected that every time you ask for a favor, they are going to give it to you. There are times they couldn't, and that's okay. Hindi sa lahat ng bagay na pabibigyan tayo. Intindihin mo yan, superstar sila. Maraming demands left and right. They have to please fans. Saan nila ilalagay ang kanilang sarili? Maraming producers na dapat sagutin. Magbabiyahe, wala tulog, gutom. Ilan sila ang naghahati-hati? For example, may 1 million, 20 ang entourage. Pagpalagay natin ang 1 million, 500,000 mapunta kay Elias. Ang 500,000, hatiin na siya sa 19 katao. Magkano na lang? Gakmay, good morning of America, thank you. Ang totoong pagmamahal ng isang ina, hindi katulad ng ganito, Aling Ason. Ang pagmamahal ko sa banda kahit wala ako sweldo sa kanila. Ni piso. Hindi ako nahingi. Hindi sila obligado na magbigay sa akin. Ang pagrespeto, tawagin nilang akong mama, mami, Iloy. Ang pagsagot sa akin minsan sa ganung nakataas ng kanilang kasikatan, ha? Tumatawag, nagpapapicture. Sige, mapicture ka na dyan. Para malaman ng tao na totoo naman talaga tayong magkakilala. Sapat na yun. Sapat na yun sa akin na nilagay nila ako sa 5 producers na accredited na pwede akong gumawa ng show for them. Sapat na yun. Kasi sa dami-daming fans, 7.1 million, isa ako sa napili nila. It's a great honor for me. Kasi ano lang naman si Iloy Bugrisman, ilan lang ang followers ko. Pero na-appreciate nila ang pakikipaglaban ko sa kanila. Okay na yun. Kasi sineryoso ko talaga ang sabi ko, Aling Ason, na sila ay aking mga anak. Extended kids ko yan. Kasi patay-patay ako sa kanilang lumalaban eh. Agrabyado si Abby. Si Abby na walang imik din, hindi nagsasalita. Kinukutya, tinatawag baboy, tinatawag dinosaur, tinatawag lahat. Halin sa sapatos, pakagto sa damit. Ang panglalait kay Abby, hindi kasalita. She doesn't fight. She doesn't know how to fight back. Kahit ang nanay ni Abby, ang nanay ni Elias, ayaw nila. Bakit ayaw ng mga nanay nila? Kasi takot. Takot na baka balikan ang kanilang mga anak. Ako hindi ko takot. Kaya kapag binalikan niyo sila, putang ina kayong lahat sa akin. Siguro nilagay ako siguro dito ng langit na maging foster mother nila kasi mahina ang kanilang mga nanay. Ang alam lang naman nila doon sa bundok ay magmahalan, ang manguma, ang mag-farming, ang magkuha ng mga fruits. Yun lang ang alam nila. Hindi nila alam kung ano ang buhay sa social media na magpatayan dito, magpahiyaan ay. Kaya ako yun. So bago ka magsabi na nagalit ka at kinansil mo lahat dahil hindi ka pinansin, bullshit yun. All of you who gave so much in a material way, all of you who thinks that because you have given them this, money, gifts, branded whatsoever, you think that everyone in the band should bow down their heads, that they are obliged to be nice to you people, that they are obliged to answer to every fucking calls and requests that you send them. Hindi na sila aso. Hindi sila robot. Hindi kayo masagot 24-48 hours pasagdi. Matulog man sila, hindi sila adik. Tapos ngayon ginaulit-ulit mo ang 1 milyon, magdasal ka na, Ryan. Maklose ko ang mga ibang nyo, shows nyo, kahit wala na ko komisyon Iambag ko yan sa'yo. Ibayad mo kay Aling Ason, baka maging pulubi siya sa 1 million. Mag-ambag-ambag na lang tayo para kay Ryan kasi pinapahiya sa ni Aling Ason. Pasensya ka na ha, kay si Iloy Bugris, wala naman kasi ako 1 million ngayon eh. Kailangan ko pa tsupain si Daddy Bugs mga 1 buwan bago ako magka 1 million. Hingan ko sa everyday, hingan ko sa Daddy Bugs.
Bigyan mo ko balaw para mabayaran ko utang ni Ryan. Wala kasi ako eh. Kaya magtulungan na lang tayo. Tulungan na lang natin si Ryan nga mabayaran niya ang 1 million. Kasi pinapahiya ni Aling Asun. Piso-piso lang. We are 7.1 million na fans ng Elias. Magpadala kayo doon ng piso-piso. Piso-piso lang, maka 7 million sila. Lahat nyo nga utang sa kanya, mga anak, bayaran nyo. Pero mamayang gabi, pag nanalo ko sa loto, promise ko sa inyo, bayaran ko, dublihin ko pa may interest. Ganon ang pagmamahal ng isang ina with no conditions. Naawa ko kay Ryan. Nakita niyo yung bahay ni Ryan? Kasi financially challenged sila eh. Wala silang pwedeng pagmalaki na yaman. Ninakaw pang kanilang 29 million Asun. Alam mo na yung Asun, di ba? Kaya nga sila nangutang sa'yo kasi wala sila. Wala silang malapitan. Ikaw naman kasi maya-maya nagpapakita ng yaman mo. Siyempre sa kanila, sa'yo sila tatakbo, di ba? So ngayon, dahil hindi ka napansin, sumama ang loob mo. Grabe naman. Sa tandang nating ito, ma'am, ako 46, ikaw 58, 12 years lang naman ang tinanda mo sa akin. Sa tanda nating ito, nasasaktan ka dahil ka pinapansin. Sana binugris mo na lang sila katulad sa pagbugris ko. Si Ryan, pag hindi sumagot sa akin, ano-ano ka man man. Ilang beses ako gatawag, sagutin mo ko. Ay ma, sorry. Tulog ko ma. Sunod-sunod kasing gig namin, pasensya na ma. Okay. O saan na kayo? Mahirap kasi kapag kapos. Kapag kapos ka, nilalait ka ng tao. Kaya work hard kayo. Patayin nyo mga sarili nyo sa pag-awit, sa pagtugtog. Para dumating ang panahon na hindi na kayo mangutang. Na hindi na kayo tatakbo sa ganitong klaseng tao. Na pag hindi kayo umuo sa gusto nila, ibubuyag-yag, sasabihin sa buong mundo na kayo ay may utang. Magtrabaho kayo, patayin yung inyong sarili hanggang sumuka kayo ng dugo. Para hindi na tumaulit. At wag na kayong tumanggap putang ina ng mga regalo. Kahit ano pa kamahal. Wag niyong tanggapin. Sabihin mo na it's not the price that counts, it's the thought. You did not have thoughts when you gave them those hats. What you were thinking when people was taking a video of you is that you are the goddess of kindness. You were the goddess of sympathy and the goddess of love. When you give something, you do not have to have somebody video you. Ang tao na mayabang, yun ang ginagawa. Ang taong hindi mayabang, nagbibigay, na hindi pinapakita sa live, hindi pinapakita sa video. Ipokrita ka. Tapos ngayon sinisisi mo si Ryan dahil sa kapirasong marketing materials ng mga gago mong mga staff. Kung magagaling ang staff mo, dapat hindi kayo nag-book September 18. Nag-book ka dapat last year kay Beverly. Ukur kay Edward. Ang gig namin dito, February pa, ngayon pa lang nagpre-advertise na kami October. Para ma-sure namin ang ticket sales. Ang hirap kapag pulubi ka, mga anak. Mahirap pag wala tayong pera. Mahirap kapag tumatakbo ka, humihingi ka ng utang. You have to gather your strength. Na mangutang ka, patayin mo ang hiya mo. Lamunin mo ang pride mo. Dahil may emergency. Operahan ang tatay, operahan ang nanay. Alam mo ba kung saan nagamit yun, ang 1 milyon? Alam mo ba kung saan napunta yun, kung bakit nangutang si Ryan? Para gamitin mo yan ngayon against him? Hindi ina ang ganun. Ang isang ina ay hindi pinapahiya ang mga anak. Ang totoong pagmamahal ay hindi nagpapahiya. Ang pagmamahal ay nagpapasensya. Ang pagmamahal is you stand your ground in defending the people that you love. Corinthians 13, chapter 1, verses 1 to 12. When you love someone, you have to be loyal to them no matter what the cost. You always have to stand your ground in defending them. That is love, described in the Bible.
Maybe it's time for you to talk to Jesus, mga ason, aling ason. Dapat ito na ang gagawin mo. Mali na siya. Mali na siya madaling gayahin ang ano. Madaling gayahin ang ticket. Maraming hologram. Paano gayahin? Magmalagay ka sa hologram. Hologram, ginahologram na kag meron na siya sang sang ultraviolet. Na pagpakita sa ganito sang ticket, merong nakalagay dyan na nobody would know kung ano ang meron sa ultraviolet na yan. The technology na right now is very fascinating. There are so many ways. So, nagsalig ka sa entrance maling strategy yun. Nagawa ko na yan before sa isa kong show sa Iloilo. It didn't work. It will never work. Pre-selling is still the best thing that you should do. Kahit 100 lang tadao. Kaya ta na buligan si Ryan Ako kahit 5K, kaya ko 5K. Hindi ko alam kung anong ni Ryan. Gcash yan, sadali. Manood ka ng live ko, nak. Tulog pa sila kasi mamaya may sila. Mamaya meron silang gig. Pwede man dira bala sa Gcash nila nga nakabutang sa ila page. Pwede kayo dyan mag-send. Magambaga na lang tayo para matulungan to kag mabayaran si Aling Ason. Mahirap pala utangan si Aling Ason. Mahirap siya utangan. Papayain kanya. Sandali lang tawagan ko nga. Ako munang Gcash yung bilatsing ilo nyo kasi ako nagla-live dito, mga sapat. Yang mga bakla na kapaligid sa iyong sumisira sa iyong utak, Aling Ason. Hindi ko pa alam. Hi Hazel, how are you? Oo, tag 100 ta. Kausapin ko muna si Ryan na ibigay ang i-post siya ang kanyang Gcash sa kanyang page mismo. Tapos, baka mahiya rin kasi si Ryan. Kahit 100 tayo. Doon na lang, mahirap na mag-complicate dito. Sa na lang, pagising niya mamaya, sabihan ko siya. Hazel Bumanglaga, nag-message ako sa'yo. Tulog pa kasi sila. Sabihin ko na lang. Thank you so much, Mommy Melanie. Sabihan ko na lang si Ryan na siya. Na maglagay doon sa page niya, sa kanyang Gcash siya. Huwag lang dito kasi mag-complicate, mahirap na baka sabihin nila, Gcash ko yan or something. Kay Ryan na lang na page, I will tell him. Hoy, ang mga stars nyo, or tanungin na lang natin si Aling Ason. Tanungin na lang, Aling Ason, ano po bang Gcash nyo? With all due respect, pahingi na lang po ng Gcash nyo, Palagay na lang sa inyong page, dyan na lang kami magpadala, direkta. Yun na lang ang gawin natin.
Aling Ason, Frances, Ma'am, Madam, paki-post na lang po ng GCash ninyo kag mag-ambag-ambag po kaming lahat. I-send po namin dyan, pasensya na po kayo ha, kasi mga pulubi lang po kasi kami, mga OFW lang. So, wala po dito sa aming may 1 million agad-agad. Kayo lang po kasi ang yayamanin na taga Davao. Yayamanin na taga Davao na walang halong yabang. At kayo po ay isang tao na bahay, grocery bahay. Pasensya na po kayo, nautangan kayo ni Ryan. So, pakilapag na lang po ng GCash nyo dyan po sa inyong page. Dyan po kami magsisend, ma'am. Ha? Tapos lahat po napapasok na GCash para yun po sa utang ni Ryan. Ma'am, ha? Okay. Dyan na lang tayo. Huwag na tayong okay na yun. Kasi nakatulong naman siya. Gintabangan niya man ang banda sang kinailangan, sang 1 million para sa, I don't know, attorney's fee maybe. At tinulungan niya rin ang banda para sa 1.5 na bond doon sa may kitapawan sa kaso nila ni Beverly. Okay? So, ano na lang, mga anak, huwag na tayong mangaway. Okay na yun. We have said already what we wanted to say. So, ang ating ngayong pairalin is, tingnan natin, ipakita natin kay Frances na hindi tayo bitter. Ipakita, mami, pasensya ka na ha kung na-hurt kita sa mga pinagsasabi ko kanina. Kasi bilang ina at defender nila, normal yun na talagang first na gagawin ko is to defend them because that is my job. This is how much I love them. This is how much I care for them. So kung ikaw po nasaktan na hindi ka pinansin, ako po ay nasaktan dahil kinuwanan mo sila ng sasakyan. Sana nag-notice kayo. Tapos ang rason mo na marami namang rent a car, hindi nga nila alam na babawian mo pala. At break na pala kayo. So mga anak, wag nating i-bash kasi sumasama ang loob ni Aling Ason. Baka pagalitan tayo ni Mang Kevin. So ma'am, please, ilagay mo po ang GCash mo doon sa page mo. Doon kami magpa-GCash. Baka abutin kami ng mga isang buwan at least mabuo. Diba? Okay. Oo, yung mga ganun ba lang mangutang ka, tapos singilin ipahiya ka kasi wala ka pang bayad. Oo. Kasi nga si Aling Asun na-high blood palagi. Kaya pasensyahan na lang natin. Magbayad na lang tayo. Ayo, sa bagay, no? Totoo. Balay ba natin kung magkano ang nalikong pera? Correct. Doon na lang kay Ryan pala. Kay Ryan na lang. Doon na lang tayo. Pag-is, mamaya sabihan ko siya. Nagre-ready sila ngayon kasi may gig sila mamayang gabi. Break na kasi sila ng kanyang crush, kaya galit. Ganun talaga ang mga babae kapag iniiwan. Kaya intindihin na rin natin si Mami dahil nasaktan, hindi na pinansin. Sama ang loob. Mi, huwag ming sumama ang loob mo, Mi, kasi alam mo, itong mga bata kasi minsan restless sila, Mi. Pagpasensyahan mo na, Mi. Ako na lang po ang nahingi ng pasensya sa iyo, Mi. Sa ginawa ng ating mga anak, Mi, ha? Hayaan mo maambag-ambag kami para mabalik na sa iyo ang 1 million. Kawawa naman kasi si Ryan, sumbatan mo ng sumbatan habang buhay. May meeting na ako. Ready na sila. Bye-bye. I'll see you again.